Yung sa kabila, Calvi, use your fingers. 5, take away 2. Check. First, the first one. 5, take a 5, take. Wow, very smart. Mom, Next. how many? 2, take away 1. Very good. 3. Mom. Huh? Mommy. 6, take away 3 ka. Mommy. You said 6, take away 3. That one, the other box, the red box, that one. Mommy, you forgot the name of the Blue McQueen. It's called Blue Man McQueen. Okay, I forgot. It's a blue racing car that can fly. Yung kuya mo nag-aisip ng math, ikaw puros ka lang movie, cartoon character. Go and finish up. 4, take away 3. Finish na? 7, take away 5. 7, take away 5. 2. Very smart si Calvi. Ikaw. 5, take away 2. How many? Here. Yes! Woo! Yeah. Good job. Wait lang. Go back ka muna sa green. Okay lang. 4, 3, take away 3, cause 1. Take away 1. How many? Mommy, they're touching our airport. Oh, Chico. Airport. Huwag yan kay mami yan. Yummy yan. Yummy. Hindi, uy. Yummy. Yumi yan ka karon. Yummy. Yumi Yes, Daddy. Yes, Daddy yan. Wala. Yummy. Patakalangkod ka ba? Yumi Where? yan. Yumi yan. Dami yan, ha? Hindi yan sa'yo. Kay Yumi yan. No. Ah, Yummy yan. Yummy. I'm done. very good. Is it hard or not hard? Ayan po. Diba sabi ko sa'yo, it's not hard. Take away lang yan. Binilan ko si Calvi ng sarili nilang libro. Siya tsaka si Chico, math at tsaka phonics at tsaka Tagalog book. Para makapag-practice sila ng ayos. At si Calvi, knowing na academically inclined, kahit na hindi ko sinasabihan, ayan at sumasagot, hindi pa nakapag-breakfast. Chico, kain na, sige na. Baliktad yung ingon ni mami ni mo. Kain na. Ulo ka? Bread yan. No. You have to slice. I want to too. Jess, sama ka sa akin, Jess. May bilhin ako sa labas. Wag. Dito lang kayo may cake bago lang. Niyanig na naman kami ng lindol, guys. Bago lang. Imagine. Today is already July. Is it July 4th already? Niyanig na naman kami ng lindol. 4th or 3rd? So, ito yung rason kung bakit hanggang ngayon hindi pa nakakapasok yung mga bata. Come answer some few pages of your work. Oh, but I want those breads. Dito ka. Maayong buntag. Can you slice the bread? Slice mo kang patong mo dyan, tapos slice mo na Ako, be. Hawakan mo to. Please. Oh, no. Hawakan mo ayos, ha. You have to slice the bread so you don't have to bite them when it's too big. Giant bread. Okay, how many slices for you, Chico? 1. Me. Put it on the top, not like that. Put it on the top to make it a tower for everyone. A tower for everyone. Yeah, make a tower Okay, for that's enough tower. This is for the Jessica. this one. This one. Oh. That's for you. Calvin, go. Mommy, do Mom. Me too. Okay. Ano sa'yo? Me. Ano sa'yo pala? Me. Yan sa'yo, oh. Small one. Okay. Pa-plate din sa'yo. Yeah. Okay. Ayop. Plate din sa'yo. Yeah. Okay. 1, 2. Okay, you can go now. Thank you, Mom. You're welcome po. Ano man? Ay, naiwan ang bilog.
Naiwan pa ang bato. Oh, sige na, tama na yan. Kala mo naman, maubos mo lahat yan eh. Ay, hindi ka pa naligo. Si Chico lang naligo. Maligo ka na ha. Okay, bukas na kayo mag-haircut. But today morning time. Ay, oh, mamaya, we will go. Doon tayo matulog. Ay, Ban? Pakipasok nung mat ko kung napagpag na yon. Ayoko na sa labas yon. Saan ka? Ban? Ban? Saan ka? Sige. Nakuha mo na mga basura? Ang sabi ko ba yung mat na kung napagpag mo na mamaya pakibalik. Tapos eto din, sprayan na yan mamaya. Ha, mamaya, kahit mamaya na. Huwag mo na palaban, nakakalaba lang nun ban. Uy, masira na yun, sige laba. Sige na kayo, mag-alis ako in about 1 hour. Okay, sige. So, good morning guys. Now na. Maayong buntag everyone. Busy ako ngayon. Ngayon ay Saturday, July 4. And ayan na! Malapit na talaga kami umalis. Pero ang dami kong gagawin ngayon kasi bukod sa maghahanap buhay ako, pupunta ako ng syudad. Kailangan ko muna mag-grocery ng konti. Kailangan ng mga bata na dadalhin namin sa eroplano. And nag-away kami ni Mr. Giga kahapon. Kasi ako guys, wag mo talaga ako simulan kay magsagot talaga ako sa iyo. Wala akong pakialam. Hindi ibig sabihin nagasustinto ka. Ganun ka ang ugali mo sa akin. No, don't me. Hindi ibig sabihin nagasustento siya, magsalita siya sa akin ng ganyan. Huyo, wag mo ako ganun. Nindong. Sabi ko talaga sa kanya, sa lahat ng ginawa ko, simula na walay tayo, alam mo, hindi ako nag-joke. Lahat yan, gawin ko talaga yan. Wala akong pakialam. Alam mo, hindi ako takot. Jess, halikagod mo na gang. Pakagod ng ano doon. Sabon at saka ano. Is-scruban dyan lang. Hindi talaga ako takot. Okay lang, ako maayos ako kausap. Ginaayos ko siya, respeto sa respeto. Pero pag bastos ka sa akin, hindi ko yan tanggapin. Anong ibig mo sabihin? Kaya dahil nagasustento ka, may karapatan ka sa akin ng salita ng ganyan, ay hindi dong. Hindi talaga pwede sa akin yan. Isabihan ko talaga siya, kailan ako nagbiro sa'yo. Sa lahat ng isabi ko, gigawa ko talaga. Pag sabi ko na maglayas kami lahat, dala ko ang mga anak ko. Pag sabi ko na i-block kita, i-block talaga kita. Hanggat sa hindi ka magsuporta sa mga anak ko ng maayos, wala kang marinig sa amin. Kalag ka sa amin dong. Ganun talaga ako guys. Ngayon, nagsuporta siya, so meron kaming communication. Pero hindi pa din doon natapos ang lahat. Magsuporta ka, siguraduhin mo may respeto ka ha. Ilagay mo yung ugali mo sa lugar. Kahit na pagod na ako, hirap na ako, alam ko hindi ako pababayaan ni Lord sa lahat ng mga responsibilidad ko sa anak ko. I will not allow anyone to disrespect me. Kahit na sino ka pa. Okay? So wala akong pakialam. Engineer ka, so what? Kung engineer ka, don't tell me, maayos ka lang sa harap ng ibang tao, professional ka lang sa ibang tao, tapos sa akin pala ganyan ka magsalita, oy, no backstage ka sa akin talaga, nag-away talaga kami guys, tapos in the end, sabihan niya ako na, hindi gina-joke lang kita, gina-try ko lang yung ano mo yung ugal. Huwag mo ko i-joke dong, hindi gina-joke ang pagrespeto sa tao. Ay, seryoso talaga ako guys, i-away ko talaga siya. Mamaya kwentahan ko kayo ng details para mas detalyado. But, like I said, today is alas 11 ng umaga. May tatapusin na lang akong isa pang trabaho and then ready to go na ako ngayon kasi meron akong mga kailangang bilihin. Sabayan mo ako dyan sa 1 hour. Alis tayo in 1 hour. So, meron akong in-upload na video. Nagkwento ako dahil merong nagbully sa anak kong babae. Okay man, nagbully ka, pero magpakilala ka huwag ka magbully dyan, tapos duwag ka pa lang, magpakilala ka, maglagay ka ng pangalan mo, maglagay ka ng itsura mo, kung pwede pa lang maglagay ka ng ID mo, pwede ganyan, inatira mo kami, tapos hindi kita pwede tirahin. Dapat fair, diba? Kung inatira mo, ako inatira mo mga anak ko, dapat makatira din ako sa'yo. Kaya, naku,
Magbuli-buli ka dyan, siguraduhin mo din makabuli din ako sa iyo ay. It's very unfair. Unfair talaga with capital letter U. At least nagtama yung capital letter, no? But, like I said, ngayong araw ay busy. Unang-una kailangan magbili ng travel toothbrush ng mga bata, magbili ng merienda ng mga bata na to go. Kailangan kong magbili ng konting gamit dito sa bahay. Kailangan kong magkasikaso ng order ng customer. Marami pa akong kailangan tapusin. Pero ayokong maging overwhelmed kasi mamayang hapon, I have to come back dahil for the first time ever, dito sa subdivision namin, magkakaroon kami ng meeting para mag-elect na ng officers. So far, wala pa kaming officer dito at alam niyo kung gaano kahalaga na may officer dapat sa isang subdivision para lahat ng concern, nagkakaroon siya ng alam niyo yun, yung parang general na pag-address, o di ba? Ma-address in general, tama ba yun, guys? And then sa gabi, meron akong live selling ng aking non-tarnish and hypoallergenic na mga product. Ayan. Kaya asikasuhin ko din lahat yan. But sa ngayon, tatapusin ko itong trabaho ko and I'll see you guys more on today's. Today, I will be attending a very simple minimalist garden event. And ito yung napili kong suotin for today's ganap. Naka-color yellow ang madam ninyo today. But of course, this will not be complete without our premium Mayumi accessories. Kaya for today's event, ito yung napili kong suotin. Ayan, since I am wearing a halter type dress, hindi na ako magsusuot ng quintas. But I'm going to wear, I chose itong aking textured hoop earrings. Ayan, as you can see. Then, another kong isusuot, I'm going to mix gold tone and silver tone today. So, I'm going to wear this simple bubble ribbon bracelet na new collection natin. And one more, I'm going to add etong aking mother of pearl na bangle for today's accessories. Again, yung mga accessories natin, they are premium quality from Europe, ayan, made and designed in Denmark, in-import natin ng Pilipinas. So, I'm going to show you guys the final look once ready to go. So, I'm now wearing my textured loop earrings. Ayan na siya, very nice. Simple pero talagang nakakadagdag ng character. And of course, my silver tone and gold tone bangle, silver tone bracelet. And to complete, I added one floral ring. Adjustable po ito, kasya siya hanggang size 8. So now I feel prepared. But one more thing, huwag natin kalimutan mag-perfume. So the reason why I fell in love talaga with my Mayumi Premium Accessories collection is dahil hindi lang siya waterproof, ocean proof, kundi perfume proof din siya. And I've been using my accessories every single day, you guys. Kahit tubig dagat, tubig sa pool, talagang hindi siya nasisira, hindi siya nagmamark ng black or green or whatever. You have to try one to love one. So what I'm going to do, I'm just going to spray myself. Kahit matamaan po yung earrings natin, okay lang. Minsan gumaganon pa ako. Kahit matamaan po ng perfume yung aking accessories. Minsan nilalagay ko din siya sa kamay. Kahit matamaan yung singsing. And we're ready to go. See you guys! Na tayo ngayon sa pagtatrabaho. And I'm already going for my next stop. Nakipag-away sa pinto. I'm going to my next stop na ngayon. Pero bago ang lahat, iihi muna tayo. Kasi mahirapan tayo mag-ihi mamaya. But this is my outfit for today. Feeling virgin. Feeling bulaklak. Feeling gumamela. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Wala kasi yung kapatid ko ngayon. Hi kapatid! Saan kapatid ko? Alam mo, nanonood sa CCTV yan. Ang daming CCTV, isang kwarto lang. Isa, dalawa, tatlo. Ay, may trust issue ka din sis. Okay, guys. Maraming salamat for today. Nakapagbenta tayo ng alahas. Meron tayong papakain sa aking mga kulot na makulit na maaga pang humihingi na sila ng shakoy. So, gusto ko makiihi. Ayo! Pwede makiihi? Ay, sige. Saglit lang. Kay alanganin ako mag-drive.
Wala akong dalang gold ha. Promise yan. Promise yan. Cross. Ayan, tapos na tayong maghanap buhay. Hanap buhay to the max. Ayun. So, ngayon ako ay magsasaglit lang sa grocery. Kasama ko si Ate Jessica ngayon kasi wala lang. So, may mga kailangan akong bilhin para sa biyahe namin ng mga bata. Which is ang ating... Wala na ba tayo naiwan dyan, Jess? Wala na, Jess, no? Okay. Marunong na talaga si Jessica magsagot. Kasi si Jessica, nung nag-start sa akin, hindi pa man siya marunong mag-communicate, guys. Magsabi lang siya ng, So, gituruan ko siya na dito sa syudad, pag magkausap ka sa tao, mabuti si Jessica marunong magbisaya. At saka, marunong ka magtagalog, Jess? Oo, marunong siya magtagalog. Kasi meron ka talagang ma-hire dito sa Gensan, General Santos City na madami kasi nag-a-apply talaga. Galing yan sila sa probinsya or sa taas ng probinsya nila sa bukid na hindi talaga sila na-expose sa buhay sa syudad. So marami nag-a-apply dito sa baba. Pero hindi sila marunong magtagalog, hindi sila na-expose. So kung ano lang yung kanilang dialect, yun lang talaga. Pero good thing si Jessica ay marunong magbisaya, marunong din siya magtagalog. So hindi tayo nahirapan. Pero lang may mga few may mga few communications lang na kailangan ituro sa kanya, katulad nung po at opo. Ayan, grabe fast learner si Jessica, kaya masaya ako para sa kanya, masaya ako at sa akin siya napunta. Kasi nga, sabi niya, nahirapan din daw siya kasi dalawang amo na yung napalpak na hindi niya nagustuhan. Kaya yung isa, kulang daw sila sa tulog. Jess, no? Kwento ko sa kanila, Jess, yung pinagdaanan mo, Jess ba? Si Jessica, hindi ka nag-uwi sa bahay niyo, Jess, sa mama papa mo? Hindi. Ano man, malayo? Malayo masyado? Gusto kasi ni Jessica magbili ng cellphone. Sabi ko sa kanya, wag ka muna magbili ng cellphone. Aralan mo muna ang mga responsibilidad mo para pag may cellphone ka na, hindi na madisturbo ang trabaho mo, 'di ba? 'Di ba nakwento ko sa inyo, guys, na si Jessica ay tumayo sa palengke ng buong araw. Napakaswerte ni Jessica at ang kumuha sa kanya ang mama ko. Hindi siya gikuha ng mga manyakis, just no? Kasi pwede posibleng mangyari na ganun no? Na ito, nag-aantay ng trabaho, kanina pa umaga yan, iuwi ko na lang yan, asawahin ko na lang yan. Asawahin ka na lang, Jess. Payag ka, Jess? Hindi siya magpayag. So, ang buti na lang din kasi buong araw siya nakatayo sa palengke, naghahanap talaga siya ng mapapasukan na trabaho. Hindi ko alam nga, si mama din ang nakapulot sa kanya na gusto mo magsama sa akin. Nagpayag din si Jessica. So, masaya ako. Nung una, medyo nahirapan ako kay Jessica kasi sabi niya marunong daw siya magluto sa kusina. Pero ang alam niya pala lutuin, pansit canton, magi, quick chow, mga ganun pala. Mga galing sa supot na pagkain. So, kailangan ko siya turuan from scratch ng lahat ng ulam na lutong bahay. Which is talagang natutunan niya. Yung fried rice, yung itlog, ayan, scrambled egg. Marunong siya chorizo, marunong na siya tuna chorizo, chicken chorizo, marunong na siya. Marunong na siya magtinolang isda, tinolang manok. Marunong na siya magluto ng giniling na baka. Marunong na siya magluto ng, ano pa bang turo ko sa'yo? Mga ginisang gulay, ayun, ginisang munggo, ganun, marunong na siya. So, ang bilis matuto ni Jessica. The way mag-communicate, tinuruan ko siya mag-opo, opo, good morning. Kasi nung una, hindi talaga siya marunong. Pagkadating ng pumunta kami sa ibang bahay, hindi siya marunong mag-greet. Hindi din siya marunong mag-greet pag may dumarating, magandang hapon po, mag-good morning po, ganyan. So, tinuruan ko din si Jessica. Ngayon, marunong na siya. Mabuti, napakagaling na bata. So, sabi ko sa kanya, gusto niya daw mag-alis, magpalingki daw siya, kaya magbili daw siya ng kaya may pera naman siya ngayon, kaya may sweldo man siya. So, sabi ko sa kanya, baka mamaya mag-alis ka, hindi ka na magbalik. Sabi ko sa kanya ba, no? Just no? Ano sabi mo, magbalik ka, hindi ka magbalik? Bakit ka magbalik? Ha? Masaya ka sa bahay? Mahiya kasi si Jessica. Huwag nyo na tingnan ang mukha ni Jessica, kay maganda yan si Jessica.
sabi niya sa akin in Bisaya ha, nagsabi siya, maghawa pa jud ko nga kagwapo ra sa akong trabaho dere, ana siya oh. Masaya si Jessica sa bahay kasi yung unang concern niya dati, tulog. Alam nyo ba guys na na-hire si Jessica ng barbecue business. Pinapatulog sila, bukas nila alas 2 ng hapon hanggang alas 2 ng umaga ba Jess? Oh, alas 2 ng hapon hanggang alas 2 ng umaga sila nagbubukas kasi barbecue, malaking barbecue. Ngayon pagka alas 2 ng umaga tapos na sila, pagka uwi nila magtutusok pa sila ng barbecue for the next day. So walang tulog. Ngayon, alas 6 ng umaga sila matatapos pagtusok ng barbecue. Patutulugin sila hanggang alas 10 lang ng umaga, 4 lang na oras. And then, magpre-prepare na sila para magtrabaho ulit. Okay? Then, nakapagtrabaho din ata si Jessica. Hindi niya nakwento sa akin, pero ikwento niya sa ate ko na dati, ganito din bahay, pero pangit daw ang ugali ng amo niya. So, hindi daw siya nagtagal. So, dito sa bahay, sabi ko, baka hindi ka na magbalik ka pagka umalis ka. Sabihin mo lang, palingki, pero hindi ka na magbalik. Tawa siya, hindi madam, magbalik ako kay ang okay na gani ng buhay ko dito. Kaya sa bahay, busy lang man kami sa bahay pagising sa umaga hanggang after lunch, just no? After lunch nila, pahinga na sila hanggang alas 3 or alas 4 ng hapon, depende kung hindi busy. So pahinga na ni Jessica, basta tapos na yung lunch, nakapaghugas na siya ng pinggan kasi si Jessica sa kusina lang talaga siya naka-assign tsaka sa washing machine. Si Bunny naman sa mga bata at saka sa loob ng bahay kaming dalawa kapag nasa bahay ako, ganun. So pagkain ko, ano yung kinakain namin lahat sa bahay, ganun din pagkain nila. Provided lahat yung kailangan nila sa bahay, ganun. Pag may sakit, ayan, nag-ano din ako ng gamot nila. So sabi niya babalik daw siya kasi masaya daw siya dyan. Tapos pagkagabi naman, pagka nag-ano ng gabi, pagkain, tapos namin kumain, nakapaghugas na ng pinggan, pwede na kami sabay-sabay manood ng movie, Jessica Soho, ganon. And then matutulog na si Jessica alas 8, pwede na alas 9 matutulog na siya. Then gigising siya alas 5 ng umaga. So kompleto. Kompleto ang tulog mo, Jess. Parang mantika kasi to si Jessica matulog, guys. Pero pag may lindol, matakot ako ba? Kaya feeling ko malindulan siya sa loob ng bahay, hindi siya magising ba? Katawa siya. Kasabot na, nakaintindi na siya ng mga joke natin kasi nagpasok si Jessica sa akin, hindi talaga yan siya nagangiti, maldita masyado. After 2 days pa siguro yan siya nag-smile. So ngayon sabi ko, Jess, mag-grocery tayo kay may mga kailangan ang mga bata, mabilis lang, sabi kong ganun. So ngayon, papunta na tayo ng grocery, time check natin alas 3 ng hapon kasi may meeting tayo ng alas 4. Ayan. May meeting ako ng alas 4 and then meron akong trabaho ng alas 8 kasi ang trabaho ko mamaya is nagla-live selling ako ng aking non-tarnish na accessories from Denmark, designed and made from Denmark. And wala akong, guys, ito talaga no char, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Look, I'm looking at you straight in the eyes right now. Kung mahilig kayo accessorize, pero ayaw ninyo magsuot ng mga totoong alahas kasi delikado, nawawala, napuputol, out of budget, try nyong bumili isa or dalawa ng aking non-tarnish and hypoallergenic na collection from Denmark. I-try ninyo, walang mawawala sa inyo. Mawawalan na kayo ng pagbili ninyo kasi syempre nasa 1,000 ano yun? Anong nangyari? Syempre, kailangan yung bayaran, hindi naman libre, ano guys? So ngayon, i-try ninyo. Try ninyo. Kahit na maligo ng dagat, maligo ng swimming pool, mag-perfume, maligo kayo, wag nyong hubarin. Sobrang ganda ng quality. Taon-taon magtatagal sa inyo itong ating accessories na premium from Denmark. Ayan. So, tingnan ko lang. Mabilis lang tayo mag-grocery. Sana ay hindi tayo maabutan ng kahit na anong klaseng aftershock. Lord, wag mo naman kami bigyan ng aftershock. Mabilis lang talaga na grocery, Lord, please. Wala na ba tayong ano dyan? Wala na tayong tingnan natin kung meron tayo ditong parking area. Sana meron. Ito, meron ba? Ay, hindi. May kotse. Sa likod.
Wala na naman tayong parking. Ito yung pinakamahirap sa lahat, mag-park. Maliit lang yung General Santos City pero napupuno pa din talaga ang parking area namin dito. So marami pa ding establishment guys ang sarado. Itong napakalaking hotel dito sarado kasi ang dami niyang crack. Inaayos siya. Itong mall namin dito na isa, Robinsons, kung saan ako minsan kumukuha ng mga pambayad. Ay! Nagbukas siya pero hindi lahat. Pero may trauma pa din ako pero kailangan kong bilhin yung mga kailangan ko eh. But ang dami kong gustong i-share sa inyo. This week has been quite ang daming blessing dumating para sa mga staff ko. Natutuwa ako para sa mga staff ko. Ang dami nilang blessing na natatanggap talaga. Simula kay Bunny hanggang kay Miss Hana. Ang dami-daming blessing. Kaya maraming salamat. Yan ang sinasabi ko sa inyo na tayong mga Pilipino, hindi tayo madamot. Meron tayong pusong mapagbigay, galante, thoughtful, generous. Kasi grabe, magbigay talaga ng tip kay Miss Hana. Oh. Tuwang-tuwa si Miss Hana. Sabi niya, ma'am, alam mo ma'am, nag-pray baya ako ngayon ma'am. Kailangan ko sana ng ano ma'am ba? Kailangan ko sana ng pampacheck up. Kay may sakit, may si Miss Hana. Tapos may maintenance, may siya. Kailangan niya daw ng pampacheck up. So kailangan niya daw ng, tawag nito ng, dito daw tayo bi. Wala pa din dito parking. Tapos nagpray daw siya kay kailangan niya daw ng pera pambili ng gamot niya kaya hindi man pwede itigil yung gamot niya. Sus maya guys kay nagpadala man yung customer natin na grabe man kagalante yung sukli niya na 750 gibigay kay Miss Hana. So sabi Miss Hana, grabe ang bait talaga ni Lord sa akin ma'am, sabi niya ganun. Ang bait talaga ni Lord sa akin ma'am, gibigyan ako ng sa araw talaga na kailangan ko ng pera. Pwede ba dyan mag-park? Ma'am! Pwede mag-park dyan? Okay, sige. Alright. Ako, nagawan tayo ng parking ah. Nge. Parking ko yan ah. Ay, huwag na nga lang kasi may meeting din ako ng alas 4. Ano ba yarns? So yun na lang, bukas na lang tayo ng umaga. Itong mahirap kapag nag-grocery tayo ng umaga kasi wala tayong parking sa hapon. Ay, pag hindi tayo nag-grocery, dapat kayo ng umaga. Okay, sige, di bali. Hindi naman siguro kailangan talaga, pwede naman natin ipagpabukas. Morning na lang, alanganin tayo sa parking. So ngayon, nagsabi yung ano na nagsabi yung ano, yung customer na etong customer namin taga-abroad ata to, laging nagabili sa amin. Actually, hindi lang isang customer, minsan dalawa. Nagabigay sila ng tip. Minsan 300, 200, ginapasubraan nila. Grabe kayo guys. Guys, alam nyo, eto promise ko sa inyo ha. Eto na witness sa akin to ni Miss Hana ilang beses na. Sabi ko sa kanila, pag hindi madamot ang puso mo, babalik at babalik sa'yo yung blessing. Tama ba, Jess? Tama daw, sabi ni Jessica. Kaya, manlibre si Jessica! And then, what I'm trying to say is, lahat kayo na nagbi-bless sa mga staff, I know there's a reason why you felt that way when the moment you did something, you know. It was, you were answering the prayers of someone. Prayers ni Miss Hana, ganon. Maraming salamat sa inyo for doing that. And I know, kasi kahit sa akin ina-apply ko yung ganyan eh, no. Regardless of the amount, pag nagbigay ka, it will come back to you a lot of times. Di ba nagsabi ako sa inyo isang beses na namili ako ng mga bag kasi gusto kong mamigay ng konting school supplies para sa mga bata dito sa public na maliit na eskwelahan kung saan gumaduate si Chico ng kanyang nursery. So sabi ko, guys, hindi ako nagsasabi sa inyo na magbigay kayo ganito ganyan. This is my own way of saying thank you for all the blessings that I have been receiving for me and my children. This is to say thank you na until at this point of my life, I am alive, awake, and enthusiastic. Oh, sana all. Alive, awake, enthusiastic. What I'm trying to say is I'm okay. I'm financially
at least na provide ko yung kailangan ng mga anak ko. Alhamdulillah for that. Amen for that. I'm grateful, I'm humbled. I know without God looking after us, me and my children, I have nothing. I will be nothing, no? I am grateful na hindi pa ako nabuang sa point na to ng buhay ko. Sa dami ng pinagdaanan ko ng mga challenges, nagbuntis ako mag-isa, nanganak ako mag-isa, naging nanay ako mag-isa kahit may asawa naman ako sa Uganda. Ang dami kong napagdaanan na challenges na ginawa sa akin ni Mr. Yega. Lahat yan, nakayanan ko lahat yan kasi alam ko kaya ko. Mentally, I knew. I've been to postpartum depression. I had depression and anxiety dahil sa sakit ko na hyperthyroidism. I went through them all, of course, with God beside me and with my family around me. You know, talagang natapos ko lahat yun. And by very little, gusto ko lang talaga mag-give back. I don't have a lot, alam niyo yun. For me, my goal is to make sure na ma-provide ko yung needs every single day ng mga anak ko at ng mga tao sa paligid ko na hinire natin to help us. And sabi ko sabi ko gusto ko talaga gawin yon. And knowing me, Princess Giga, lagi ako nagkikwento sa inyo. Ngayon maya hindi nga nag 24 hours guys, may nag-message, no? Big shout out. Akin na yan, just please. Hello po. Maxim ni naipakuha man katong kay Lumari. Kay Lumari na ay tao dira sa office, sir. Unsa nga shop ma'am? Asa nila gipin? Unsa ilang gipin? MMG. Naadara ng shop banda sa may corner, isa lang man ang shop nga open dira sa MMG karon. Kaya gani ma'am, nangita ko diri, ngitay pa sila. Lumari gani ma'am. Lumari basi ng ng sanina na color pink. Sanina. Ay, sorry sir ha. Marilu po daw nga kabutan diri. Walay lo. Bukan bayanan yun. Sige ma'am, salamat ma'am. Apo. Okay. So, what I'm trying to say is, wala pang 24 oras, merong nag-message. Alam nyo, no, sabi, si Lord talaga, grabe si Lord sa akin. Alam nyo, every time, hindi lang to yung unang beses, sa lahat ng beses na nagbibigay ako na hindi ninyo alam. Kasi maraming beses, maraming sasabi sa akin, Princess Giga, wala akong pakialam sa ginasabi nyo guys, kay I am the kind of person who doesn't need to show you everything that I do. Yes, nagakwento ako sa inyo, pero hindi nyo alam ang ginagawa ko behind the camera to give back to all the blessings. Pero promise ko sa inyo, every time na ginagawa ko yan, okay? Tas hindi nyo alam, wala pang 24 hours ginabalik sa akin ni Lord, times 2, times 3. And better yet, mas ginagawa ni Lord yung intention ko, mas ginapadali niya. Imagine, wala pang 24 hours, may nag-message sa akin, Ma'am, gusto ko talaga ma'am, tanggapin mo to ma'am. Gusto ko talaga magtulong ma'am, magpadala ako ng pera. Dagdagan mo yung mga school supplies, yung mga bag na ibigay sa mga bata na maliliit. Guys, I know, it's not a give. Hindi yun para sa akin ha. Pero my point is, God makes my intention. Alam niyo yun, pinapalaki ni Lord yung intention ko eh. He's making sure that yung goal ko will be met and will be met na mas marami akong matulungan by sending people to help. It gives me goosebumps every time. It gives me goosebumps every time. So I am very happy, masaya ako na ganyan ang galaw ng buhay natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, 'di ba? Regardless sa lahat ng problema ko sa buhay, kung kapag iisipin natin, in one day ang daming nangyayaring maganda. Maliliit lang siya, madali mo lang siyang ma-overlook, but if you practice a grateful heart, you cannot overlook these things. Kapag nag-practice ka ng grateful heart, you cannot overlook. Okay? The fact na gumising ako, katabi ko lahat mga anak ko, yes, I'm grateful. Alright? Nag-away man kami ni Mr. Yiga kahapon, at least binawi niya yung ginawa niya. Hindi naman siya nag-apologize. Hindi naman marunong mag-apologize ang narcissist. Pero I mean, binawi niya, sabi niya sa sentence niya na last is, the good thing is, we don't have the worst, sabi niya,
We don't have the worst situation in the world. Yun yung exact word. Ilalagay ko rin dito yung sinabi ni Mr. Giga, which is I love that note, you know, to be, na kahit na pinainit niya yung ulo ko saglit, binawi niya pa din, at least hindi man directly na inaamin niya yung kanyang mga lapses, at least aware siya, 'di ba? Kasi sabi niya, hindi tayo yung may pinaka-worst na sitwasyon sa buong mundo. Okay ka, okay yung mga bata, I'm also trying to be okay. Pa-victim si Lolo, you know? I'm also trying to be okay, you know? Sabi niya ganun. So at least, 'di ba, may ganun siya na iniisip. Huwag mo ako pagalitin. Yeah. Hindi kita tinatanggap, hindi ko tinatanggap yung communication mo. For me and the children, for you to trigger me and for you to ruin my mental peace. Okay? If you are going to ruin my mental peace, you are not worth it. Nobody's worth it. Okay? Kung kayo sinisira nyo mental peace ko, kahit kapatid kita, hindi ka worth it. Promise. Nagbago na ako guys sa buhay ko. Hindi na ako yung ate na kapatid ko yan, kapatid. Eh, linte ka, kapatid kita, walang hiya ka. Oh, ganun yan. 'Di ba? So, and I don't want it when other people are controlling me and my children. No. Kahit ang mga kapatid ko, alam na alam nila yan. Alam na alam nila. I tell them when I don't want. I tell them when no is no. Kahit sa mga anak ko, I understand. May mga advices sila, pinapakinggan ko. Pero when you are stepping on my foot as a mother who's just taking care of my children, I have to let you go. Kasi who are you, 'di ba? No amount of money can dictate me of what I need to do or want to do with my children. Because alam ko, napagdaanan ko na lahat ang hirap na halos wala kaming makain ng mga anak ko. Napagdaanan ko na yan. Pero hindi ako gipabayaan talaga ni Lord. 'Di ba? So, ang layo na naabutan natin, no? Galing sa kwento kay Jessica hanggang sa kwento ng buhay ko. But yeah, my point is I'm happy that Jessica is happy. Ayan, masaya si Jessica at hindi siya lumayas after 1 week kasi masaya daw siya sa bahay at sa trabaho. Paulit-ulit, ayoko yung ayoko yung pabaya sa responsibilidad, ganun lang. Kasi hindi ko naman talaga kailangan. Sabi ko kay Bunny, kami na lang dalawa. Pero parang feeling ko din gusto kong bigyan ng chance si Jessica. Parang meron akong lukso ng ano sa kanya. Lukso ng dugo. Lukso ng dugo. Medyo mauga po yung cellphone natin. Pasensyahan nyo na. Ang importante, klaro naman yung ating boses. Diba? Lalaki ng mga truck. So, kamusta naman yung damit ko na color yellow, guys? Okay lang ba siya? Uy, umuulan ba, Jess?